Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Esteban. Nangyari ito taong 1980. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Negros Oriental. Okay, so mga kabaryo, bago natin ituloy ang kwento natin, nasa description yung link natin papunta sa TikTok shop. Doon nyo ako makikitang magla-live at doon tayo maglalagay ng mga gamit. Pwede nyo rin akong i-PM na direkta. Follow nyo lang nandyan sa description link. O kaya naman, search nyo na lang Kwentong Baryo Shop 4 na 8. So yun lang. Maraming salamat. Balik na tayo sa kwento. Sa mga panahong ito ay mag-isang namuhay si Esteban. Pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay ay noong pinaslang ng aswang ang kanyang buong pamilya. Ang mga magulang at 2 kapatid ay inubos ni Rudy, ang aswang na kumitil sa buhay ng mga ito. Nagdulot ito kay Esteban ng matinding galit at sinisi ang kanyang sarili sa mga pangyayari. Isa si Rudy sa mga aswang na nakalaban ni Esteban. Kung hindi ninyo na itatanong mga kabaryo, isang antingerong manunugis ng aswang itong si Esteban. Subalit sa bawat labanan, hindi maiiwasan na may mga kalabang nakakatakas at karamihan sa mga ito ay binabalikan siya. At heto na nga, binalikan siya ni Rudy, pero ang pamilya ng binata ang pinunteriya nito. Labis-labis naman ang pagsisisi ni Esteban kung bakit hindi pa niya hinanap si Rudy noong nakatakas ito. Bilang paghihigante sa pagkaubos ng angkan ni Rudy, ay inubos din nito ang pamilya ni Esteban. Namuhay mag-isa na may galit sa mundo itong si Esteban. Naging mapag-isa at ang tanging nilalapitan niya ay ang kanyang ninong na si Pablo. 5 taon ng antingero si Esteban at ang tangan niya ay ang mutya ng ugat ng makabuhay. Bukod sa lakas at kabal, literal na iniiwasan si Esteban ng mga aswang dahil sa kakaibang halimuyak na dulot ng kanyang tangang mutya. At dahil dito, nagiging mainit agad sa mga mata ng sinumang aswang si Esteban kapag nakakaamoy ng halimuyak mula sa mutya. Sa ganitong kakayahan, nalalaman agad ni Esteban kung may nakikihalubilong aswang sa paligid. Dahil din sa malungkot na karanasan sa kanyang buhay, ay naging mainitin ang ulo ng binata. Minsan nga ay may sinugod siya dahil matagal nang hindi nabayaran ang inihaw na isda na inutang sa kanya. Mabuti na lang at naawat siya ni Pablo. Ang ikinabubuhay kasi ni Esteban ay ang pag-iihaw ng isda na kalimitan ay isang isdang tulingan. Minsan isang hapon, dumalaw siya sa puntod ng kanyang pamilya. Imbis na bulaklak at kandila, dala niya ay ang mga pagkain. Paminsan-minsan ay ginagawa niya ito sa mismong sementeryo. Doon siya kumakain at pakiramdam niya ay kasama niya ang kanyang pamilya. Habang tahimik na kumakain ang binata, ay nakarinig siya ng mga yapak mula sa mga tuyong dahon sa paligid. Agad siyang nagkubli at nakita niya ang isang matandang babae. Bahagyang nakukuba at may mahabang tungkod. Sa pagpapatuloy niyang pagmamasid, ay nakita niya itong lumapit sa isang puntod na walang nidyo. Lumuhod ito at nag-alay ng iilang bato sa uluhan ng puntod. Kasunod nito ay ang pagsambit ng usal na tila may isinasagawang ritual. Dito na napagtanto ni Esteban na ang matandang yon ay isang mambabarang. Nagsimulang uminit ang kanyang ulo dahil para kay Esteban, walang pinagkaiba ang mambabarang sa mga aswang. Lahat ng nagtataglay ng maitim na kapangyarihan ay itinuturing niyang kalaban. Maingat naman siyang lumapit at hinugot ang itak
sa kanyang tagiliran. Habang nakatutok sa ritual na nakadipa ang matanda ay walang pag-aatubiling, tinaga ni Esteban ang leeg ng mambabarang. Natumbay ito kaagad at nangisay. Hawak-hawak nito ang sugatang leeg habang bumubulwak ang napakaraming dugo. Titingin pa sana ito kay Esteban ngunit inundayan niya agad ng taga ang matanda hanggang sa tuluyan na itong namatay. Isa lamang ang matandang mambabarang ang hindi nakaligtas sa mga kamay ng antingerong naghihiganti. Kamusta ka na, anak? Ano na naman ang ginawa mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mag-iiwan ng baka sa tuwing may... Ay naku kang bata ka. Tignan mo ngayon. Nabalot na naman ng takot ang baryo dahil sa natagpo ang bangkay doon sa sementeryo. Ako agad ang pinagbibintangan mo po. Itay naman no, ako lang ba ang may kakayahang pumaslang sa lugar na ito? Huwag ako, Esteban, anak. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang kaluluwa mo. Si Tandang Felicia ang matandang iyon. Taga-kabilang baryo at kilalang mambabarang. Alam ko naman na hindi ka basta-bastang pumapaslang. Pero iligpit mo naman ng maayos. Itay, sinadya ko po talagang iwan ang bangkay ng mga demonyong yun para magbigay ng babala sa mga katulad nila. Nararapat lang na makita ng lahat ang kamatayan ng isang demonyo. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan, anak? Alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Pero pinahihirapan mo lang ang iyong sarili. Mamuhay ka na naaayon sa iyong landas. Lumaban ka bilang tunay na antingero. Kahit hindi pa sabihin ng kanyang ninong ang mga salitang yon, alam naman ni Esteban na hindi maganda ang pagtatanim ng galit at mamuhay sa paghihiganti. Ngunit mas namumutawi sa kanya ang silakbo ng damdamin. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan dahil hindi niya nailigtas ang pamilya. Matapos ang pag-uusap nila ni Pablo, ay nagtungo na siya sa dalampasigan upang abangan ang pagdaong ng mga mangingisda. Tahimik naman siyang napaupo sa isang sirang kubo. Sa kabila naman ay naroroon ang mga tao na tila pinag-uusapan siya. Wala naman siyang pakialam sa mga ito. Naging mapag-isa na lamang kasi siya simula nang maulila ito. Makalipas ang ilang minuto ay natanaw na nila ang mga bangkang paparating. Nagtayuan na ang mga tao at lumalapit na sa tabing dagat. Akmang pupunta na rin sana si Esteban sa tabing dagat ay may nasipat siyang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin lang ito sa dagat at hindi gumagalaw. Nang tiningnan pa ng binata ang lalaki, ay biglang kumabog ang kanyang dibdib dahil ang nakita niya ay walang iba kundi ang aswang na si Rudy. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Esteban. Mabilis siyang tumakbo, pasugod sa aswang at sa tunog ng itak na hinugot mula sa lagayan nito ay napalingon si Rudy. Ngumisi naman ang aswang at nagmistulang aso sa lupa at mabilis itong tumakbo. May nakapansin sa ginawa ni Esteban at napalingon ang mga tao sa naghahabulang dalawang nilalang. Sumisigaw ang antingero habang pinagmumura ang aswang. Subalit, sa liksi at bilis nito ay nawala ang nilalang nang makarating ito sa likod ng mga kabahayan. Sa inis ng binata ay naitarak niya ang itak sa buhangin habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit na tila kakain ng buhay. Kinagabihan sa araw na yon ay nasa pwesto na si Esteban. Sa labas ng palengke, naroroon ang kanyang maliit na ihawan. Nag-umpisa na siyang magpaypay at nagsalang na ng mga isda. 6:00 ng gabi hanggang 10:00 ang oras ng kanyang pagbebenta. Sa mga naunang oras ay naging maayos naman ang lahat. Abala at patuloy na nagsusumikap ang binatang antingero hanggang sa may nagkagulo sa bandang unahan. Noong una, hindi ito pinapansin ni Esteban hanggang sa nakita niya
ang isang matandang lalaki na gumugulong sa lupa at pinagtatadyakan ng iilang kabataan. Dito na kumilos ang binata. Pinagdadampot niya ang mga ito at inihagis. Dahil naman sa takot ay kumaripas na ng takbo ang mga kabataan. Isang basurerong matanda pala ang kanilang pinagdidiskitahan. Inalalaya naman ito ni Esteban na makatayo. Nang makita niyang maayos nito, ay bumalik na siya sa kanyang pwesto nang walang salita. Makalipas pa ang ilang oras, nagligpit at banayad na naglakad si Esteban pauwi hanggang sa may narinig siyang nagsasalita. At dito lumabas ang isang matanda mula sa dilim. Maraming salamat sa iyo, iho. Mabuti at may natitira pang katulad mo dito sa mundo. Pasensya ka na dahil wala akong maibibigay na pasasalamat sa iyo. Huwag mo pong isipin yon. Pero kung saan man po kayo nakatira, mas mabuting umuwi na po kayo. Baka po kasi kung ano na naman ang mangyari sa iyo, malalim na po ang gabi. Matapos niyang magsalita, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ni hindi niya na nilingon pa ang matandang yon. Sa kanyang pagpapatuloy ay may malaking bato na tumama sa kanyang ulo. Bagay na hindi niya napaghandaan, dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagkahilo at napatikluhod na sa lupa. Napapikit ang binata sa sobrang sakit, ngunit pinilit niyang tingnan ang paligid hanggang sa nakita niya si Rudy na nakangising papalapit sa kanya. Bago pa man ito masakmal ang binata, ay may isang nilalang na bumangga kay Rudy, dahilan upang tumalsik ito papalayo. Kasunod nito ay ang pag-aalalay ng matandang basurero sa kanya. Inakay siya nito hanggang sa ilalim ng isang puno. Iyo, ayos ka lang ba? Halika't gamutin natin ang sugat sa ulo mo. Teka lang, sino po ba kayo? Tsaka huwag na po kayong mag-abala. Hindi na kailangang gamutin ito. Ako nga pala si Sulpicio. Nakita ko kasi na... Mang Sulpicio, nakita ko po yung ginawa mo. Anong klaseng nilalang ka po ba? Oo na. Nasa iisang layunin tayong dalawa, iho. Isa akong ermitanyo at ikaw naman ay isang antingero. Tama nga ang pakiramdam ko. May nilalang na gumagala sa lugar na ito. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Nagpakilala naman agad si Esteban, pero ayaw niyang humingi ng tulong sa iba, lalo na ang kaawaan siya. Naging malamig ang tugon niya sa matanda. Tumayo naman siya at nagpaalam na dito. Samantala, habang nasa bahay, hindi niya maiwasang isipin ang tagpo kanina. Ito na ang ikalawang beses na sunod-sunod ang pagpapakita sa kanya ni Rudy. Ilang taon niya din itong hinanap at ngayon muli nang nagbalik. Ang nilalang na kinamumuhian niya. Sumagi din sa isipan ng binata ang paglitaw ng isang ermitanyo. Alam niya na maaari itong makatulong sa kanya, ngunit nais niyang talunin ng mag-isa itong si Rudy. Sa paglipas pa ng ilang araw, muling nakita ni Esteban ang ermitanyo na kinakahig ang mga basura. Nilapitan niya naman ito at sinabihang bakit kailangan pa nitong pahirapan ang sarili sa pangangalakal ng maduduming basura. Bahagya pa niyang nakutya kung tunay ba talagang ermitanyo ito. Taliwas sa kanyang nalalaman na ang mga uring ito ay nasa liblib na kagubatan at namumuhay ng payapa. Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti. Ayon kay Sulpicio, mahabang panahon ang ginugol niya sa loob ng kagubatan. Nais naman niyang subukan ang buhay sa kapatagan kasama ang mga tao. At sa kanyang pamamasura, nabubuhay siya ng simple at masaya. Sa kalooban ni Esteban ay nakadama siya ng awa, ngunit pinanatili niyang tigasin ang damdamin dahil hindi naman niya obligasyon ng matanda. Samantala,
Isang gabi, nagulantang si Esteban dahil sa pagkalampag ng kanyang ninong sa pintuan. Ayon sa humihingal na matanda, kasalukuyang inaatake daw ng aswang ang bahay ni Priscilla na isang buntis. May mga taong sumaklolo agad sa bahay ngunit hindi natinag ang aswang sa mga sulo at itak. Dahil naman sa narinig, hindi na nag-atubili pa si Esteban. Malakas ang pakiramdam niya na si Rudy ang aswang sa gabing yon. Tumatakbo na siya patungo sa nasabing bahay. Habang natatanaw ang mga tao at liwanag ng sulo, ay nasipat niya ang nilalang na nasa bubong pa ng bahay. Tandang-tanda niya ang itsura ng aswang. Walang iba kundi si Rudy. Agad sumiklab ang galit sa puso ng antingero. Mabilis siyang tumakbo at tinigal po agad ang aswang na yon. Inabisuhan niya ang mga tao na palibutan ang bahay at huwag palabasin ang buntis. Sa ginawa niyang tigal po, ay napatalon si Rudy sa puno. Tinungo agad niya ang madilim na bahagi at sinipat ang itaas ng puno. Walang paggalaw ng mga dahon at sanga. Tila walang nilalang na nakakubli hanggang sa bumulusok si Rudy at agad inundayan ng kalmot si Esteban. Nasangga niya naman ito ngunit gumuhit ang 3 bakas ng kuko sa kanyang balikat. Bumawi naman ang binata sa pamamagitan ng paghampas niya ng itak dito ngunit mabilis na nakailag ang aswang. Tinawanan lang nito si Esteban na tila nangungutya pa. Nanggigil naman ang gusto ang binata ngunit sa kahit anong gawin niyang pag-atake ay hindi niya natatamaan ang aswang na yon. Sa pagtakbo pa ng oras, napagtanto ni Esteban na pinaglalaroan lamang siya ni Rudy. Nag-iwan ng halakhak ang aswang bago naman ito tuluyang naglaho. Nanatiling nakatayo ang antingero at nakaharap sa lugar kung saan nawala ang aswang. Labis ang kanyang panghihinayang dahil sa muli ay nakatakas na naman ang aswang na yon. Naisip niya na walang balak si Rudy na tapusin ang kanilang laban. Bagkus, magpapatuloy ito sa paghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Kahit hindi man nagapi ni Esteban ang aswang, ay nagpasalamat pa rin ang mga tao sa kanya, lalo na ang buntis na si Priscilla. Maya-maya pa ay dito na nagpaalam ang antingero. Saan ka pupunta? Uuwi ka na. Uuwi kang bigo. Papayag ka ba na ganun na lang? Mukhang may kwento kayo ng aswang na iyon. Tila yata pinaglalaro ang ka, Esteban. Mukhang malaki ang galit ninyo sa isa't isa. Pero ang kaibahan lang, siya ay nakikipaglaban upang asarin at paglaruan ka. Ngunit ikaw ay sa galit at paghihigante. Sa hindi estabilisadong estado, kaya lagi kang bigo, Esteban. Malakas ang aswang na iyon. Kung makikipaglaban lang po siya ng harapan, tiyak na matatalo ko po siya, Mang Sulpicio. Nakita ko kanina ang labanan ninyo. Yun na ba ang makakaya mo? Wala pa sa ritmo ang galaw mo, Esteban. Sayang lang ang mutya na tangan mo kung hindi mo ito nagagamit ng tama. Alam ni Esteban ang sinasabi ng matandang ermitanyo ngunit hindi niya napipigilan ang sarili sa tuwing nakikita niya na si Rudy. Nawawala siya sa kanyang konsentrasyon at tanging nais ay matalo niya ito. Sa loob ng 5 taon, naging kalaban na ni Esteban ang kanyang sarili. Parang isang sakit na unti-unting umuubos sa kanya. Samantala, ilang araw lang ang nakalipas, sariwa pa rin sa mga tao ang pag-atake ng aswang sa buntis. Patuloy ang pag-ugong ng mga usap-usapan patungkol dito hanggang sa umabot na sa puntong kine-question na nila ang kakayahan ni Esteban. Habang abala sa pagpaypay ng kanyang mga inihaw na isda, naririnig ni Esteban ang mga bulungan tungkol sa kanya. Tiniis na lamang niya ito at pilit pinapakalma ang sarili.
Makalipas ang ilang oras, may mga lasing na bumili sa kanya ng inihaw. Pilit niyang pinakisamahan at inintindi ang akto ng mga ito hanggang sa napansin niya ang isang dalaga na pumasok sa loob ng palengke. Laking pagtataka niya dahil sarado at nagsiuwian na ang mga nagtitinda doon. Tanging iilan na lamang sila ang nasa labas na nagtitinda tulad ng magbabalot, nagtitinda ng sigarilyo, may iilang bukas na tindahan at iba pang ihawan. Kahit abala siya sa mga bumibili, ay hindi niya kinalimutan ang tungkol sa dalagang yon. Hindi niya na ito nakitang lumabas pa ng palengke. Nang lumaon, sinubukan niyang pasukin ang palengke. Tahimik ngunit may kakaibang tunog. Narinig niya ang mga pangunguya na tila may lumalantak na patay gutom. Sa pagpapatuloy pa niya, ay nakita niya ang dalagang nakaupo sa simentong sahig habang nilalantakan ang isang patay na aso. Hanggang sa tumigil ang dalaga at napasinghot ito sa hangin. Naaamoy na nito ang halimuyak na nagmumula sa mutya ng binata. Umangil ng mahina ang dalaga at inilibot ang tingin sa paligid. Tumayo naman ito ng dahang-dahan hanggang sa naramdaman nito na may tao sa kanyang likuran. Dito mabilis na lumingon ang aswang at napaatras. Nakatayo na si Esteban habang hawak ang itak na may mga matang handang lumamon ng demonyo. Umangil na noon ang aswang at pumormang makikipaglaban. Mabilis naman itong gumapang sa ibabaw ng mga estante, maging sa dingding, bago umatake sa binata. Nagbuno ang dalawa at napansin ng mga tao ang kalampagan. Sa paglapit nila ay bumulaga sa kanila ang dalawang nilalang na animoy mga hangin na nagsasalpukan. Nakakapangilabot ang tunog ng babaeng aswang, subalit hindi naglaon, ay bumagsak din ang nilalang at wala ng buhay. Hinila ito ni Esteban palabas ng palengke at doon buong loob na sinilaban. Habang ginagawa iyon ni Esteban, nakatanaw lang mula sa dilim si Sulpicio. Batid ng matanda ang pagiging gutom ni Esteban sa paghihiganti. Kinabukasan, balik sa normal ang buhay ni Esteban. Inaasikaso ang bahay sa umaga, nag-aabang sa mga mangingisda tuwing hapon at nagtitinda sa gabi. Ang kalungkutan at pagkauhaw sa ustisya ang palagi niyang hinaharap sa araw-araw. Minsan ay napapaluha na lamang siya kapag naaalala niya ang mga mahal sa buhay. Isang umaga, nasa labas ng tindahan si Esteban habang naninigarilyo. Nakita niya ang isang ali na unti-unting pinagkukumpulan ng mga tao. Umiiyak na tila nawawala sa kanyang sarili. Nang lapitan niya ito, ay dito na narinig ni Esteban ang paulit-ulit nitong sinasabi. Ayon kasi sa aling yon, tinangay daw ng aswang ang kanyang bunsong anak kagabi. Kung saan-saan na siya naghahanap hanggang sa inumaga. Labis na pagkaawa ang naramdaman ni Esteban sa kawawang ina. Wala nang ibang pinaghinalaan ang binata, kundi si Rudy ang may kagagawan. Bagamat naging aburido ang utak ni Esteban sa buong araw na yon, ay pinilit pa rin niya na gawin ang mga dapat gawin. Pagsapit naman ng hapon, habang nililinis niya ang mga isda ay umiral ang init ng kanyang ulo. Naihagis niya ang isda at pinilit na pakalmahin ang sarili nang biglang nagwika ang hindi inaasahang bisita. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, Esteban. Huwag mong hayaan na matalo ka ng sarili mong multo. Tumahimik po kayo, Mang Sulpicio. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko kung bakit ako nagkakaganito. Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin? Napaupo naman ang binata sa bangko at doon niya ibinahagi sa ermitanyo ang pinakamalungkot na karanasan sa kanyang buhay. Matapos nito,
ay lubusan na siyang naiintindihan ni Sulpicio. Ngunit hindi na ito bago para sa matanda. Ito ang madalas na iniinda ng mga antingero, ang mawalan ng mga mahal sa buhay nang dahil sa landas na kanilang tinatahak. Walang kasing sakit ang maubos ang pamilya at wala ka man lang magawa. Tinapik ni Sulpicio ang balikat ng binata. Pahiwatig ng simpatya niya rito. Kinuha ng ermitanyo ang isang punyal na nasa kanyang supot at ibinigay ito kay Esteban. Ayon sa matanda, malaki ang may tutulong nito laban sa mga aswang. Kakaiba ang punyal dahil gawa ito sa kahoy at walang talim. Animoy isa lamang itong laruan. Ngunit may kakaibang marka ang punyal. Mga sinaunang simbolo at salita, bagay na hindi naiintindihan ng binata. Dagdag pa ng matandang ermitanyo, ang punyal na yon ay may basbas ng mga antingerong nagmamay-ari nito noon. Gayunpaman, dahil sa tagpong iyon, tila nakahanap ng masusumpungan ang binata sa katauhan ng ermitanyo. Alam niya na may waga ang mga ito at batid rin niya na sa unti-unti ay tinutulungan siya nito. Upang makabawi man lang sa kabutihan nito, inalok siya ni Esteban ng pagkain ngunit ngumiti lang ang ermitanyo dahil ang gusto niya ay kape na may luya. Tumayo naman si Esteban at bahagyang ngumiti. Iniwan niya muna ang matanda upang gumawa ng inumin. Sa kanyang pagbabalik, bahagya siyang nag-usisa tungkol sa pinagmula ni Sulpicio. Nalaman niya na nagmula pa sa katimugan ang matanda at masusi itong naglakbay bilang basurero, pero ang tanging layunin ay protektahan ang mga tao. Samantala, kinagabihan sa mismong araw na yon ay muling nagpakita itong si Rudy. Hindi upang makipaglaban kundi magbigay ng mensahe. Ayon sa aswang, sa darating na ikalawang gabi, mangyayari ang kanilang duelo. Hindi naman ito tinanggihan ng binata. Bagkus, ito ang pinakahinihintay niya. At bago sumapit ang araw na yon, ay isinapuso niya na ang payo ng ermitanyo. Dumating na nga ang gabi ng duelo. Humahalimuyak ang amoy ng mutya at mabigat ang katahimikan. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga insekto ang maririnig mo. Nakatayo lamang si Esteban. Mahigpit ang awak sa kanyang mutya nang makabuhay. Nakapulupot ito sa kwintas na pilak na kumikislap sa tuwing tatamaan ng liwanag ng buwan. Mula naman sa lupa ay gumapang ang isang nakakakilabot na anyo ni Rudy. Ang balat niya, tila buhaghag na lupa. May lumabas na mga ugat na parang ugat ng puno. Ang mga mata ay kulay pula at nangingislap ng gabing yon. At ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng pagguho ng lupa sa paligid. Bagay na ikinagulat ni Esteban. Subalit ay nanatili siyang matatag at kumapit ng gusto sa kanyang mutya. Matagal na kitang pinagmamasdan, Esteban. Ang makabuhay ay hindi mo kayang ipanalo laban sa akin. Ako ang lupa. Ako ang lilim sa ilalim ng inyong mga paa. Ngumisi naman si Esteban. Pinikit ang mga mata at binigkas ang orasyon na iniwan sa kanya ng kanyang ninuno. Sa bawat bigkas ay naglalabas ng banayad na liwanag ang mutya. Gumuguhit din ang mga simbolo sa hangin. Subalit agad din na kumilos ang aswang. Biglang nagbagsakan ang mga tuyong dahon. Mula sa lupa ay nagsilabasan ang mga ugat na parang sa ahas. Sumubok gapusin ang mga paa ni Esteban. Agad niyang itinuro ang kanyang kamay sa lupa at ang mutya ng makabuhay ay kumislap ng mas maliwanag. Lumalabas ang enerhiya na parang nagiging tubig at apoy na magkasabay. Nabulok at natuyo ang mga ugat na dumampi sa kanya at naging isang alikabok. Umangil naman itong si Rudy. Umatake ng mabilis. Ang kanyang katawan ay biglang lumubog sa lupa at lumitaw sa likuran ni Esteban.
Subalit nakiramdam si Esteban. Ginamit niya ang mutya upang maramdaman ang tibok ng lupa at ang paggalaw ng kaaway. Bago pa man dumapo ang mga kuko ni Rudy, umikot siya. Inampas ang dibdib ng aswang ng kaliwang palad na may liwanag mula sa mutya. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Parang dalawang bato ang nagbanggaan. Napaatras itong si Rudy. Umuusok ang sugat sa kanyang dibdib, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang sugat ay nagsara na parang lupa na natapalan ng putik. Hanggat buhay ang lupa, may lakas ka. Pero hanggat dumadaloy ang makabuhay, hindi mo ko matatalo. Muli naman siyang nag-orasyon. Sa pagkakataong ito, ang liwanag mula sa mutya ay naging anyo ng baging na tumubo mula sa kanyang mga braso. Ang baging na iyon ay mabilis na gumapang, umulupot sa mga kamay at leeg ni Rudy. Pinilit nitong kumawala, ngunit ang makabuhay ay hindi ordinaryong halaman lamang. Ito'y halaman ng panlaban at pagpapagaling. At sa bawat pagpilipit nito ay unti-unting humihina ang enerhiya ng aswang. Nanginginig sa galit si Rudy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinubukan niyang sumisid muli sa lupa, ngunit natuklasan niya na hindi na siya makapasok. Ang paligid ay nagdilim at nagningning na tila nababalot ng proteksyon mula sa mutya ng makabuhay. Huling hampas, itinaas ni Esteban ang kanyang kamay at ang baging ng makabuhay ay pumulupot sa ulo ng aswang. Isang matinding liwanag ang sumabog, parang kidlat na kumalat sa lupa. Nang humupa ang liwanag, wala na si Rudy. Ang natira lamang ay abo at mga durog na ugat na nagmistulang abo ng sinunog na kahoy. Dito huminga ng malalim si Esteban. Pinahid ang pawis at muling isinabit ang mutya sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon ay napatunayan ni Esteban, kapag dala ang lakas ng dasal at paniniwala, ay kayang tumalo kahit ang mga nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng lupa. At kanyang napagtanto na wala talagang may dudulot na maganda kapag ang paghihiganti ang paiiralin sa labanan. Mainit ang araw ngunit malamig ang simoy ng hangin sa tabing dagat, kung saan madalas dumaan si Esteban tuwing hapon. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang payat at kupas na kasuotan ng lalaki. Bitbit ang isang sako ng mga bote, lata at papel. Dahan-dahan itong lumapit. Kumakalansing ang mga bote sa loob ng sako. Sa kabila ng kanyang maruming anyo, nakangiti si Sulpicio at nagbigay galang sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko. Mapalad ang baryo, Esteban. Sa wakas, natalo mo na ang aswang na matagal mo nang tinutugis. Hindi lang ang lakas ang nagdala sa iyo ng tagumpay, kundi ang katapatan ng iyong puso. Napahinto naman si Esteban. Naalala niya ang gabing yon, ang alingaw-ngaw ng sigaw ni Rudy, ang liwanag ng mutya ng makabuhay, at higit sa lahat, ang kanyang paninindigang huwag magpadala sa galit. Ngumiti naman siya at nagpakumbaba. Hindi ko po yun magagawa, Mang Sulpicio, kung hindi po ako pinatnubayan ng tamang landas. Natutunan ko na hindi sapat ang magtaglay ng anting-anting kung hindi mo naman gagamitin sa tama. Ang lakas ay walang saysay kung wala ang dasal, at ang tapang ay walang kabuluhan kung hindi nakaugat sa awa. Tumango naman itong si Sulpicio. Hinawi nito ang buhok na natatakpan ng alikabok at ipinahinga ang sako sa lupa. Para bang ang bigat ng kanyang pasan ay hindi lamang mga bote at bakal, kundi karanasan at karunungan. Tatandaan mo, Esteban, ang pinakamalaking kaaway ng isang antingero ay hindi lamang mga nilalang na mula sa kadiliman, kundi ang sarili niyang puso. Kapag pinili mong lumaban ayon sa liwanag, walang aswang, mambabarang o maligno ang makakadaig sa iyo.
Bahagya namang yumuko si Esteban at nagbigay galang sa matanda. Sa kanyang puso, batid niyang si Sulpicio ay hindi isang ordinaryong basurero. Ang ermitanyo ay isang tahimik na tagamasid. Marahil ay bantay ng nakaraan o guro na inilaan ng tadhana upang ilihis siya mula sa maling landas. Habang lumalakad palayo si Sulpicio, dala ang kanyang sako. Ramdam ni Esteban ang bigat ng mga salitang iniwan nito. Ang kanyang mga hakbang ay nagkaroon ng bagong saysay. Hindi lamang siya ang tingero, kundi isang tagapagtanggol na ang paninindigan ay nakaugat sa awa at katarungan. Maraming taon din ang binilang na dala niya ang bigat at galit na nag-udyok sa kanya upang maghiganti. Subalit, nang dahil sa isang ermitanyong basurero, natutunan niya bilang manunugis ang lumaban ng naayon sa tamang landas. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, grabe. Napakalakas at napakaganda ng storya natin. Isipin nyo na lang, Mutya ng Makabuhay. Medyo bago to, no? Although alam naman natin na makabuhay is halamang ugat ng kalikasan, isa rin niyang tinuturing na pangontra, no? Maganda tong makabuhay na to, lalo na kung merong ka sa bahay. So yun, para sa akin ang lakas ni Esteban bilang antingero, lalo na tong si Sulpicio, no? Grabe. Sana may istorya tong si Sulpicio nung panahon niya na siya yung mismong lumalaban, no? Siguro kung ganun mas maganda. Yun nga lang, hindi rin nabanggit kung anong uri ng aswang tong si Rudy. Pero feeling ko asbo, no? Kasi nabanggit na lupa, galing lupa. Alam naman natin na asbo yung may kakayang gumawa nun. Pero grabe, nakakalungkot na inubos, kumbaga ubusan lahi yung nangyari dito. Pamilya ni Esteban tsaka pamilya ni Rudy. Yun nga lang, sa uli, alam naman natin na syempre, ano pa bang magwawagi sa dulo, di ba? Kaya yun, kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin ngayon, comment nyo mga kabaryo. Tapos yun nga pala sa mga nakikinig, gusto ko sanang mag-comment kayo para alam ko lang kung nakikinig pa ba yung mga OG na kabaryo natin, pati dun sa mga bago. Sana comment nyo na lang para makita ko rin. Tapos yun nga, available na yung TikTok shop natin. Punta lang kayo ron. Nasa description, magpo-post na tayo ng mga gamit. Makikita nyo. At mas mabilis yung delivery dun. Siguro 3 days na yung pinakamatagal. Saka alam ko meron na tayong COD. So yun, mas maganda yun. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.